Matapos ipatupad ang bike lane sa ilang lugar sa Kamaynilaan, may iba pang plano ng MMDA para mapaigting ang programa ito. Dapat daw abangan ng mga siklista ang paglulunsad ng Christmas bicycle lanes at bus bikes. Ang mainit na balita hatid ni Cedric Castillo. Malaking tulong sa mga siklista ang mga inilunsad na bike lanes ng Metro Manila Development Authority o MMDA dahil nabawasan ang kanilang kaba tuwing nagbabike sa lansangan. Pero kaakibat nito ang ilang agam-agam. Sa mainit na balitaktakan sa kape at balita kanina, personal na inilapit ng ilang bikers ang kanilang problema. Ang naging problema namin dyan sa bike lanes ngayon, halimbawa doon sa Marcos Highway, Chairman, yung mga nakaharang, construction, mga nagtitinda. Structures, nagtitinda, poste, and na hindi ka makakadiretso ng biyahe. So, bababa mo na ka bisikleta? Hindi. Lalabas ka sa bike lane, pupunta ka sa highway, tapos kakababalik. Hindi makakasabay nyo rin yung mga sasakyan. Yes. Oh, naku. Yun. So, ang mangyayari kasi, halimbawa kasi sa amin, mga galing Montalban, tapos marami sa amin ay mga regular daily bike commuters na pumapasok sa iba't ibang cities dito sa Metro Manila. Nagiging abala yun, yung mga ganong harang sa daan. Sa inyo. Normally, ang ginagawa ko, nag-alternate route ako. Instead of using the main road. Opo. Medyo humahaba yung route ko. Ito yung ruta mo. Kaya lang yung inaano ko kasi primary concern ko yung safety factor. So, instead of using Timog o yung Quezon Ave, dito ako sa loob. Sa mga side street. Side street. Ayon kay MMDA Chairman Francis Tolentino, sinisimulan na raw nilang alisin o itow ang mga nakaharang sa daanan ng mga bike. Bukod pa rito, marami pa raw silang pinag-aaralan para lalong mapaganda ang bike lanes sa pamamagitan ng itatatag na Bicycle Discipline Office. Magkikreate po tayo ng Bicycle Discipline Office na siya magmo-monitor po niyan. Hindi lang po yan at marami pa hong ibang lugar. Ang hinihiling ko rin mag-iingat po yung ating ding mga siklista, lalong-lalo na yung wala pang designated bicycle lanes. Ang maganda nangyayari ngayon ay tataas natin yung antas ng kaalaman, ng awareness sa pagbibisikleta. Nabanggit niyo yung kalusugan. So, marami ngayon nahihikayat. Paglilinaw ni Tolentino, sa ngayon daw ay hindi pa exclusive sa biker ang bicycle lanes, kaya pwedeng madaanan ng ibang sasakyan. Ang magiging panuntunan siguro dito, kagaya noong yung sa motorsiklo, yung non-exclusive designated motorcycle lane, di ba? Pag walang dumadaan, pwede silang dumaan. Kagaya po nung sa Remedios Circle, although malabo pa tayo dyan. Siguro pag tagal-tagal na tuloy-tuloy na yung bisikleta, bibigay na natin lahat sa kanila yan. Pero ang pakiusap ko, yung hindi natin dinesignate muna, huwag muna mangahas doon. Sa Martes, ilulunsad ng MMDA ang ikatlong bike lane sa Metro Manila sa malawak na Commonwealth Avenue sa Quezon City. Bukod pa rito, may dagdag pang sorpresa si Chairman Tolentino dahil ilulunsad na rin nila sa Disyembre ang Christmas bicycle lanes. Magkakaroon tayo ng Bike lane. Christmas bicycle lane. Wow, bukod sa Mabuhay Lanes. From Green Hills to Rockwell. Green Hills to Rock. Dahil doon maraming Mga 6 kilometers yun. Nabuo na namin eh. Ito yung bike lane. Sige, sir, pakita mula Wilson, pasok siya ng Mabini, pasok siya ng Lee Street, pasok siya ng Wakwaki Gilid, pasok siya ng 9 de Pebrero, tuloy siya ng Barangka Drive, akit na siya ng Rockwell. Pinag-aaralan na rin ng ehensya na matulungan ang mga biker na pumapasok mula Quezon City sa kanilang mga opisina sa Makati sa pamamagitan ng bus bikes. Ang pinaplano namin sa bus bikes, halimbawa nag-upisina, nakasaka yung bike 55% na nag-upisina sa Makati, Ortigas ay galing ng Quezon City. Okay. Kaya matraffic sa EDSA, yung mga galing ng QC lahat dyan. Ortigas, yan. So, pag galing ka halimbawa ng Fairview o Commonwealth, papasok ka ng Makati, sa Pilcoa, meron mga MMDA bus, i-strip namin yung mga upuan, bibit-bitin mo yung bisikleta, mabababa ka namin sa kanto ng Ayala, doon ka na magbisikleta. Ay, ang galing! Alas 5:30 ng hapon, susunduin ka ulit, bababa ka namin sa Pilcoa. Kailan yan? Baka next year pa yan. Baka January pa yan. Cedric Castillo, GMA News.